Samahan niyo po akong tunghayan ang kwento ng isang wagas na pag-ibig dito po sa ating Love Notes Year 4, The Broadcast Valentine's Day Presentation Part 1. Ang pag-ibig na wagas kailan may hindi kukupas. Isang pangalan ang sasambitin bawat oras at siya lamang ang pipiliin hanggang wakas. Episode title, Wagas na Pag-ibig. Narito po atin pong pakinggan. Love Notes Year 4, The Broadcast Valentine's Day Presentation. Ang wagas na pag-ibig ay walang katapusang pag-iibigan ng dalawang tao. Ngunit alam naman natin na ang lahat ay may hangganan dahil hindi habang buhay ay nasa atin ang ating buhay. Ikaw hanggang kailan mo mamahalin ang taong hindi mo na kailanman makakapiling. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga nakikinig at nanonood ng The Vlogcast. Maaring itago nyo na lamang po ako sa pangalang Eddie, 67 years old at kasalukuyang nakatira sa Cebu. Nais kong ibahagi ang aking kwento bilang pag-alala sa aking pinakamamahal na asawa at upang ipabatid na rin sa lahat na totoo ang walang hanggang pag-ibig. Bata pa lamang kami ni Clara noon. Ni Clara ay matalik na kaming magkaibigan. Bagamat maldita at suplada siya, ay naging matalik kami magkaibigan dahil pareho kami ng gusto. Magkasundo nga kami, lalo na't inaabot kami ng gabi sa paglalaro sa ilalim ng puno ng mangga na malapit sa ilog namin, at ang mga magulang naman namin ay sabay kaming napapagalitan. Yung tipong para kaming maamong tupa kapag napapagalitan, pero kapag kinabukasan ay nauulit naman. May pagkapasaway nga kaming dalawa noon dahil halos lahat ng konsumisyon ay nagbigay na namin sa aming mga magulang, pero alam namin ang aming limitasyon pagdating sa katigasan ng ulo. Hanggang sa naging childhood sweetheart namin ang isa't isa. Hindi na nga kami mapaghiwalay noon ni Clara at palagi kami magkasama, at bata pa lamang kami noon at alam ko sa sarili ko na siya na ang gusto kong pakasalan sa paglaki ko. Hindi nga matatawaran ang lalim ng aming pinagsamahan. Kaya naman nang tumungtong kami ng aming wastong gulang ay agad akong umakit ng ligaw sa kanya, at hindi kalaunan ay sinagot niya rin ako. Kapwa naman na payag ang aming mga magulang sa aming relasyon noon dahil bata pa lamang ay kilalang kilala na namin ang isa't isa. Ang palagi lamang binibilin ng aming mga magulang ay huwag pababayaan ang aming pag-aaral at igalang at irespeto ko si Clara bilang isang babae na siya namang tinupad ko. Napuno ng saya ang pagmamahalan ang buhay namin bilang magkasintahan. At pakiramdam ko noon ay ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong buhay ko noon dahil kasama ko si Clara. Dahil matanda ako ng 1 taon kay Clara, ay nauna ako magkolehiyo dahil doon ay pansamantala muna naming kailangan lumayo sa isa't isa. Sa Maynila kasi ako nag-aral dahil yun ang gusto ng aking mga magulang, dahil mas mataas ang edukasyon doon kung doon ako mag-aaral at magtatapos. Bagamat malungkot kami dalawa ni Clara, ay naisip namin na ang aking gagawin ay para lamang sa amin dalawa at para sa aming kinabukasan. Kailan ba ang luwas mo? Sa Biyernes na, mahal. Malulungkot ka ba? Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre, ang tagal din natin magkakalayo Kung pwede nga lang na hindi na ako lumuwas eh. Hindi naman pwede. Nakaplano na yan eh. Tsaka yun din naman ang gusto ng mga magulang mo. Alam ko naman. Kaya lang nakakalungkot kasi. Ngayon lang tayo magkakahiwalay ng matagal. Mahal, para sa'yo rin naman to. Kung sa Maynila ka makakapagtapos ng pag-aaral, aba, sigurado ako magiging maganda ang kinabukasan mo. Natin, mahal. Hindi ko to gagawin para lang sa sarili ko.
kundi para na rin sa pamilya ko at para sa ating dalawa. Sigurado ka na ba talaga sa akin? Oo naman, di mo na dapat tinatanong yan. Alam na alam mo naman kung gaano kita kamahal. Alam ko naman yun. Ikaw ba? Di ka pa ba sigurado sa akin? Siyempre sigurado na ako sa'yo. Napakarami na nating pinagsamahan. Kilala na natin ang isa't isa. At wala na tayong maitatago. Kaya alam ko sa sarili ko na ikaw na ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Ganon din naman ako sa'yo. Kaya hayaan mo. At mag-aaral ako ng mabuti at magtatapos. Para makahanap ako ng magandang trabaho. Pag nagkataon, pwede na kitang pakasalan nun. Maghinay-hinay ka lang. Bata pa tayo, mahaba pang panahon natin. Di rin natin masasabi, mahal. Hiram lang naman natin sa Diyos ang buhay natin. Di natin alam kung kailan niya tayo babawiin. Basta huwag kang ma-pressure ha. Marami pa tayong panahon para pagplanuhan ang kinabukasan natin. Ayokong pumasok tayo sa isang bagay na hindi natin napaghahandaan. Hayaan mo. At tatandaan ko yung sinabi mo. Mag-aaral din ako ng mabuti dito para sabay nating bubuuin ang mga pangarap natin para sa kinabukasan. Natutuwa akong marinig yan mula sa'yo. Basta ipangako mo na hindi ka titingin sa ibang lalaki habang wala ako ha. Pangako ko sa'yo, hindi ako titingin sa ibang babae. Imposible yan, mahal. May mga mata tayo pareho. Ang ipangako dapat natin sa isa't isa ay kahit na gaano karami pang magagandang babae at makikisig na lalaki ang makita natin, mananatili pa rin ang pagmamahal natin sa isa't isa. Pangako yan, mahal. Di bale. At palagi kitang susulatan para naman hindi tayo masyado mangulila sa isa't isa. Maigi pa nga. Basta wag mo kong aalalahanin dito ha. Pagtuunan mo ng pansin ang pag-aaral mo. Basta wag mong kalimutan na sumulat sa akin pabalik ha. Para alam ko mga nangyayari sa inyo rito. Makakaasa ka, pangako. Basta mag-iingat ka palagi doon ha. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Kailangan mong kumain palagi para may laman yung utak mo. Oo naman. Sa pagtatapos natin nakasalalay ang kinabukasan natin. Ilarawan mo sa liham kung anong itsura ng Maynila ha. Alam mo namang pangarap ko makapunta ron. Pero magastos kasi ang lumuwas. Hayaan mo't pag nakapagtrabaho na ako, ipapasyal kita sa Maynila. Libutin natin hanggat gusto mo. Ay, gusto ko yan. Pero wag mong pababayaan ang sarili mo doon. Kung may problema, sumulat ka kagad sa akin ha. Oo, mahal. Mag-iingat ako palagi. Pakakasalan pa kita eh. Nang magkasundo nga kami ni Clara ay lumuwas ako ng Maynila, pero bago ako tuluyang umalis ay nangako kami sa isa't isa na susulat kami para kahit na magkalayo kami ay alam namin ang nangyayari sa isa't isa sa amin. Lalo na para hindi namin maramdaman na magkalayo kami. Sa totoo lang ay mahirap para sa akin na mapalayo kay Clara. Pero kailangan ko yun gawin dahil gusto kong makapagtapos para makatulong ako sa aking pamilya at mapaghandaan na rin ang kinabukasan namin ni Clara. At sa unang buwan nga ng pananatili ko sa Maynila ay hindi ko mapigil ang mangulila sa aking kasintahang si Clara. Kaya naman kapag may libreng panahon ako ay halos tambakan ko na siya ng mga liham na iparamdam sa kanya ang aking pangungulila. Dumaan pa ang maraming buwan na liham lamang ang naging silbi ng aming komunikasyon sa isa't isa. Makalipas ang 4 na taon ay naging ganun ang sitwasyon namin sa isa't isa, pero kahit kailan ay hindi nabawasan ang pagmamahala namin. Nang makapagtapos nga ako ng kolehiyo noon sa edad na 23 ay agad akong bumalik sa aming probinsya dahil sabik na akong makitang muli ang aking pamilya, lalong-lalo na ang aking pinakamamahal na si Clara. Mahal! Eddie! Nasabik ako ng husto na makita ka uli. Ako rin! Bakit hindi ka man lang nagpaabiso na uuwi ka pala? Sana nasalubong kita sa labas. Hindi na naman naabot sa oras ang liham ko sa'yo. Isa pa, gusto kitang sorpresahin. Nasurpresa mo nga ako. Kumusta ka naman? Inaalagaan mo ba ang sarili mo? Parang pumayat ka. Nahihirapan lang ako makatulog sa gabi. Bakit? Anong problema? Nagpatingin ka na ba sa doktor?
Wala naman to. Kapag nabawi ko na yung tulog ko, sigurado babalik din dati kong sigla. Sigurado ka, mahal? Nag-aalala ako sa'yo. Baka mamaya pinababayaan mo ng sarili mo. Huwag ka mag-alala, hindi ko pinababayaan ang sarili ko. Ay, siya nga pala. Kumusta naman ang balikbayan? Lalo ka yatang kumisig dun ah. Binobola mo naman ako. Nagsasabi lang ako ng totoo. Baka nga mamaya may iba ka nang nagugustuhan dun eh. Malabong mangyari yan, mahal. Alam mo namang ikaw lang ang para sa akin. Di ko akalain na pagdududahan mo pa ako. Dapat yata, pakasalan na kita ngayon eh. Oh, may problema ba, mahal? Bigla ka na tahimik. O wala, siguro ipagpaliban na muna natin ang pagpapakasal. Bata pa naman tayo eh. Hindi natin kailangan magmadali. Akala ko ba nagkasundo na tayo na magpapakasal? Umaatras ka ba? Hindi naman sa ganon. Gustong-gusto kong magpakasal sa'yo. Pero isipin mo mahal, wala pa tayong sapat na ipon para magpakasal. Tsaka na siguro, pagpareho na tayong handa sa papasukin natin, ha? Naiintindihan ko. Pasensya na kung minamadali kita. Wala yun. Alam ko naman na gustong-gusto mo na akong pakasalan eh. Ayaw na kasi kitang pakawalan. Baka makahanap ka pa ng iba eh. Sira ka talaga. Hinding-hindi kita ipagpapalit sa kahit na sino. Ay, maiba ako. Nasaan pala mga magulang mo? Nasa bukid ang itay. Si inay naman nasa butika. Butika? Bakit? Sino may sakit? May nagpasuyo sa kanya na bumili ng gamot. Ganun ba? May pasalubong ako sa kanila eh. Talaga? Anong pasalubong yan? Mga gamit sa bahay. Maganda pero mura kaya nabili ko. Naku, matutuwa ang inay niyan. Meron din akong pasalubong para sa'yo. Para sa akin? Oo! Makakalimutan ba naman kita? Eto, Ano naman ang laman ng maliit na kahong ito? buksan mo. Napakagandang rosaryo naman ito, mahal. Nabili ko yan sa simbahan ng Quiapo sa Maynila. Ikaw agad na naalala ko na makita ko rosaryong yan. Maraming salamat. Nagustuhan ko tong pasalubong mo sa akin. Alam ko magugustuhan mo yan. Tamang-tama at magnonobena kami mamaya. Sasabay na rin ako. Nakakatuwa na nagustuhan ni Clara ang simpleng regalo ko sa kanya at kinagabihan nga ay nagnobena kami. Sa 2 buwan na pananatili ko sa aming probinsya ay sinulit namin ni Clara ang mga panahon na hindi kami magkasama. Pero nakakalungkot lang dahil kailangan ko uling bumalik ng Maynila dahil natanggap ako ng trabaho na inaplayan ko noon sa Maynila. Kahit nga labag din sa loob ni Clara na magkalayo kaming muli ay hinayaan na lamang niya ako dahil ayaw niyang maging hadlang siya sa mga pangarap ko na magkaroon ng magandang buhay. Siya naman ay kailangan ding manatili sa probinsya dahil 1 taon na lamang din ay malapit na siyang magtapos ng kanyang pag-aaral. Naisip ko nga noon na dapat nga naming pagbutihin ang aking pagtatrabaho upang makaipon ng pera at mapakasalan ko na si Clara at naging ganun nga muli ang aming sitwasyon na tanging palitan lamang ng liham ang aming komunikasyon noon. At dahil nga may telepono na noon sa pinagtatrabahuan ko ay pamisan-misan ako nakikigamit noon upang matawagan ko si Clara. Love Notes, Year 4, the Broadcast Valentine's Day Presentation. Kontento naman kami noon ni Clara sa sitwasyon namin dahil mainam pa ngayon kaysa sa wala. Pero makalipas ang halos kalating taon ay naging madalang noon ang aming pag-uusap na siya namang ipinagtaka ko. Dahil kilala ko siya ay hindi siya papayag na hindi man lamang kami makapag-usap kahit na isang araw. Pero hindi ko naman mapigil ang sarili ko noon na mag-isip na baka nagsawa na siya at nagulat na lamang ako nang makatanggap ako ng isang liham mula kay Clara na labis kong pinagtaka na hindi iyon sulat kamay ni Clara. Nagsimula akong kutuban ng hindi maganda noon kaya nang nagkaroon ng pagkakataon ay kaagad akong lumuwas ng Cebu upang mawala ang aking agam-agam at ganun na lamang aking pagkabigla nang makita
ang aking pinakamamahal na si Clara na nakaratay sa kanyang kama at hinanghina na. Eddie, iho! Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa Maynila ka at nagtatrabaho? Gusto ko lang ho sana makita si Clara. Natanggap ko ho kasi yung huling sulat na pinadala niya. Pero nagtaka lang po ako kasi hindi ho niya sulat kamay yun eh. Halika, pumasok ka. Pasensya na hindi kita agad napapasok ha. Nabigla kasi ako sa pagdating mo. Ayos lang po. Kayo po ba nagpadala ng sulat ni Clara? Panahon na siguro para malaman mo ang totoo. Totoo? Ano pong totoo? Ipapaliwanag ko kapag nasa kwarto na tayo ni Clara. Halika, sumunod ka sa akin. Salamat po. Tuloy ka, Eddie. Diyos ko! Clara, mahal! Ano ang nangyari kay Clara? May stage 3 cancer daw siya, sabi ng doktor. At may namumuuring tumor malapit sa lalamunan niya. Kailan pa ho? Matagal nang may sakit si Clara. Pero ayaw niyang ipasabi sa'yo dahil ayaw niya mag-alala ka sa kanya habang nasa Maynila ka. At baka raw mapano ka. Pero karapatan ko na malaman ang mga nangyayari sa kanya. Katulad na lang ho nito. May sakit pala siya pero wala akong kaalam-alam. Sinunod ko lang ang gusto ni Clara. Madadaan pa naman ho yata sa gamutan to, tama? Ipagamot ho natin si Clara. Tungkol dyan, iho, lumala ang sakit ni Clara dahil wala kaming pera para maipagamot siya. Dahil doon, nagkaroon ng taning ang buhay niya. Ano po? Hindi to pwede mangyari kay Clara. Alam kong hindi ito ang tama na sabihin. Pero wala na tayong magagawa. Hindi na talaga nila kayang gamutin si Clara. Paano pong di na siya kayang gamutin? Sinubukan na ba nila? Hindi pa ho natin nasusubukan kaya wag sana kayo magsalita ng tapos. Di doktor na ang nagsabi na walang gamot sa sakit na kanser ni Clara. At hindi na rin nila maagapan dahil malala na ito. Diyos lang ho maaaring magpasya kung kailan niya babawiin ang buhay ni Clara. Kaya kailangan nating subukan ng ipagamot siya. Tutulong ho ako sa pagpapagamot sa kanya. O sige, sabihin na nating may pambayad ka sa pagpapagamot sa kanya. Pero anong kasiguruhan na magagamot nga nila ang anak ko? Gayong sila na mismong nagsabi na hindi na magagamot pa si Clara. Baka ho may ibang paraan. Huwag niyo naman ho sanang sukuan na lang basta si Clara. Sukuan? Eddie, higit kanino man ako ang labis na nahihirapan na makitang ganyan ang anak ko. Anak ko yan eh. Ako ang nag-alaga at nag-aruga sa kanya. Kaya huwag mong sasabihin sa akin na basta ko na lang sinusukuan ang anak ko. Pasensya na ho. Nabigla lang ho ako. Nay, Clara anak, anong gusto mo? May masakit ba sa'yo? wala ho. Parang naririnig ko po si Eddie. Mahal ko, andito nga ako. Iwan ko na muna kayo para makapag-usap kayong dalawa. Sige Eddie, ikaw nang bahala kay Clara ha? Eddie, anong ginagawa mo dito? Nasa Maynila ka, di ba? Umuwi ako kasi hindi magandang kutob ko sa huling sulat na pinadala mo. Hindi ganun ang sulat kamay mo eh. Naisip kong baka may problema at pagdating ko rito, meron nga talaga. Matagal ka na palang may sakit. Bakit di mo sinabi sa akin? Di sana naagapan natin. Ayokong mag-alala ka sa akin. Anong klaseng dahilan naman yan, mahal? Hindi pwedeng hindi ako mag-alala sa'yo. Nobya kita at mahal na mahal kita. Hindi ko gustong masira ang atensyon mo sa pag-aaral. Clara naman. Oo, importante ang pag-aaral ko. Pero mas importante sa akin ang kalagayan mo. Sana sinabi mo agad sa akin to. Ayokong ako ang maging balakid para maabot mo ang mga pangarap mo at magkaroon ng magandang bukas.
Gusto mo bang makonsensya ako dahil ako ang naging dahilan ng pagkasira ng pag-aaral mo? Hindi naman sa ganon, mahal. Dadalhin ko hanggang mamatay ako kung sakaling hindi ka nakapagtapos at pag nagkataon hindi mo natupad ang pangarap mo. Nahihirapan na ako, Eddie. Huwag mo na sanang dagdagan pa yun. Dahil nga sa kalagayan noon ni Clara ay mas pinili ko na lamang na manatili ng Cebu upang alagaan siya. Stage 3 na ang cancer niya at pausa siyang magsalita dahil sa kanyang lalamunan. At sa tuwing pagmamasdan ko siya noon ay hindi ko maiwasang magtanong kung bakit iyon nangyari sa kanya. Gayong napakabuti naman niyang tao. Napakahirap para sa akin na nakikita ko ang kalagayan niya na wala man lamang ako magawa. Ang tanging pinangahawakan ko na lamang noon ng mga oras na yon ay nakakausap ko ng maayos si Clara. Madalas kasi kapag pinipilit itong magsalita ay nahihirapan itong magsalita dahil sa bukol na ayon sa mga doktor ay isang maliit na tumor na nangihina na siya dahil sa kanyang stage 3 cancer. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay hindi ko siya iniwan at mas pinaramdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal at hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Nais kong ipapatid sa kanya na kahit anumang ang mangyari ay hindi ko siya iiwanan. Mahal, Ano yun, mahal? hindi ka pa ba napapagod sa pag-aalaga sa akin? Siyempre hindi. Bakit naman ako mapapagod? Katulad ng pagmamahal ko sa'yo, hindi ako mapapagod. Malapit na rin naman akong mawala. Kaya hindi mo na kailangang magsayang ng lakas at panahon. May mga dapat kang pagtuunan ng pansin na mas importante kesa sa sakit ko. Mahal, wag mo naman sanang sabihin yan. Lalaban tayo. Tatalunin natin yung sakit na nagpapahirap sa'yo. Salamat. Pero tanggapin na lang natin ang kapalaran ko. Clara naman, nangako tayo, di ba? Nangako tayo na magkasama tayong tatanda. Kaya bakit sumusuko ka na? Eddie, hindi mo pa nakikita ang itsura ko. Halos lang tanggulay na ako. Sa tingin mo ba, masasamahan pa kitang tumanda? Gagawa tayo ng paraan. Magpapagamot ka. May ipon ako, pwede nating gamitin yun. Nasisiraan ka na ba? Pera mo yun. Ilaan mo na lang yun sa mas may kabuluhan. Makabuluhan para sa akin ang mabuhay ka. Alam mo kung gaano ka kaimportante sa akin, Clara. Alam ko, Eddie. Kaya nga natatakot ako na baka masaktan lang kita sa pagkawala ko. Mahal, ipangako mo sa akin na kapag nawala na ako, magpapatuloy ka sa buhay. Ikaw ang buhay ko. Paano pa ako magpapatuloy kung wala ka na? 'Di ba? Bubuo pa tayo ng sarili nating pamilya? Hindi mo ba nakikita? Wala kang kinabukasan sa akin, Eddie. Mahal, wag mo naman sabihin yan. Alam mong wala akong ibang babaeng minamahal kundi ikaw lang. Ikaw ang kinabukasan ko. Di ko nakikita ang sarili ko na hindi ikaw ang kasama. Pero may taning na ang buhay ko. Wala na tayong pag-asa na magsama ng matagal. Baka bukas makalawa, wala na ako. Utang na loob, Clara. Ganun lang ba kadali para sa iyong sabihin sa akin yan? Minumulat lang kita sa katotohanan. Hindi ko hawak ang oras at buhay ko. Baka nga mamaya lang, malagutan na ako ng hininga. Mahal naman. Asan yung Clara na positibo at matindi ang pananalig sa Diyos?
Bakit parang pinanghihinaan ka ng loob? Pagod na kasi ako, mahal. Hirap na ako. Mahal, nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Habang buhay kitang mamahalin. Ipinapangako ko sa'yo yan. Hindi, mahal. Ayokong alisin sa'yo yung karapatan mong magmahal ulit. Kahit mawala na ako, huwag mong isara ang puso mo sa bagong pag-ibig na darating sa'yo. Wala na akong ibang mamahalin kundi ikaw lang. Kaya pakiusap lang. Huwag mo naman ako ipagtabuyan ng ganito. Hindi kita pinagtatabuyan. Pero ito ang realidad natin. Hindi na tayo pwedeng magsama ng matagal. Kasi napakaiksi na lang ng oras ko. Namulat ako sa katotohanan sa mga sinabi ni Clara sa akin. Doon ko napagtanto na hindi lamang ako na nananaginip ng masama na totoong lahat ang mga nangyayari ng panahong iyon. Sa paglipas nga ng mga araw at buwan ay mas lalong lumala ang karamdaman ni Clara na lalong dumurog sa aking mga puso. At unti-unting nalagas ang kanyang makapal na buhok, reaksyon ng mga gamot sa kanyang katawan. Sa totoo lang ay hindi ko siya kayang tingnan ng mga oras na iyon dahil pinamumukha sa akin ng tadhana na wala na akong magagawa para alisin sa ganung sitwasyon ang aking minamahal. Doon ko naramdaman na wala akong kwenta dahil nahayaan ko na lamang siyang maghirap, na maaari na lamang na angkinin ko ang kanyang sakit na nararamdaman niya. Ganun ko siya kamahal, na kung anuman ang aking pwedeng gawin ay angkinin ko ang kanyang sakit upang hindi na siya mahirapan pa. Naisip ko na di baling ako na lamang ang mahirap kahit para hindi lamang ang aking pinakamamahal. Hindi ko maiwasan na naging positibo ang kanyang pananaw, na kahit unti-unti na siyang nakakalbo ay hindi siya nagreklamo sa kanyang itsura. Sinabi niya sa akin na tanggap na niya ang kanyang kalagayan, taliwas naman sa akin. Hindi ko maiwasang questionin ang nasa itaas dahil sa pagsubok na inilagay niya kay Clara. Pakiramdam ko ay hindi siya makatarungan dahil sa dinami-rami ng masasamang tao ay bakit si Clara pa at si Clara pa ang nabiktima sa ganyang sitwasyon. Naisip ko na lamang na mawawala na ang pinakamamahal ko ay para na akong mamamatay. At kung maaari lamang ay susundan ko siya hanggang sa kabilang buhay. Love Notes, Year 4, the Bloodcast Valentine's Day Presentation. Aim High 2024. February is Feb-Ibig on the Bloodcast. The Bloodcast, my official YouTube channel. And I'm Clark Garcia too.